banal na harapan, Panginoon. Malaya po kami, O Diyos, na lalapit sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Dinggin niyo po at tanggapin ang aming mga papuring awit, ang aming mga pagsamba, ang aming pasasalamat sa inyo. Dakila kayo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpili niyo sa amin bilang mga anak niyo, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Christ-Centered Life City Church na isang pinili niyo, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, ng maraming, Panginoon. Lord, sa inyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming mga papuring awit. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming mga dalangin sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ikaw, Jesus, ay higit at sapat sa aming buhay na karapat dapat purihin, pasalamatan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Atin siyang papurihan, atin siyang pasalamatan. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Amen. Yes, God. Di makakamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Amen. Come on, church. Ang aking puso hindi nagmumurang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa Pinoy. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat na purihin ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Oh, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay aming mapurihan. Mapasalamatan, O Diyos, na sama-sama kami magkakapatid, Panginoon. Itataas, Panginoon, ay dakilang pangalan. Patuloy kang manahan, Panginoon, sa bawat puso ng bawat isa. Gamitin mo ang mga mapuring awitin na ito, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka. Tapat ka, Panginoon, sa aming wakas nitong buhay.
Pagpahalang umaga po sa bawat isa. Ayan, purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Patuloy natin papupurihan ang ating Panginoong Diyos. Ano? Alam po yung pagpupuri sa Panginoon, walang patlang po dapat yan eh. No? So sabi po ng mga awiting kanina, ang Diyos ay sapat, higit pa. Tama po yun. Hindi lang ho siya sapat, kundi higit pa ho siya. Sabi ho ni Pablo sa kanyang salita, no? Sa Diyos na makagagawa ng higit, ang sabi, no? Higit pa doon sa ating isipin at hilingin, kayang gawin ho ng Diyos, no? Kaya siya po ay higit pa. So nais ko pong ibahagi itong salita ng Diyos dito po sa Aklat ng Marcos. Tayo po ay nasa bahagi ng pagkakaloob, pagbibigay sa ating Panginoon. Dito po sa Aklat ng Marcos, kung kayo po may dalang Biblia, dito po tayo sa Aklat ng Kapitulo 14, talatang 3 hanggang 9. Ayan. Ito pa ay patungkol sa pagbubuhos ng isang babae ng kanyang pinakaiingatan na pabango sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, nooy nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. No? Ito'y dalisay na nardo, pure. Ibig po sabihin, puro, hindi peke, no? Hindi imitation. No? Binasag niya ang sisidlan at ang pabangoy ibinuhos sa ulo ni Jesus. For nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango. May pagbibili sana iyo ng higit pa sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin na magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-aalaala sa kanya. Napakaganda ho ng nung minessage ho ako ni Sir Odisan na po ang dito sa pagkakaloob. Ano po, kahit po sa mga ganung bagay ho, pinagpipreho natin yan. No? Lord, ano hong salita mo na i-share ko na sa pagkakaloob? Kanina lang ho itong salitang ito ng ating Panginoon na sumagi po sa aking isipan. At kanina ko rin lang ho na nabulay. At salamat sa ating Panginoon at napakaganda ho ng mga salita ho dito na binanggit. No? Ang sabi ho dito, no, yung babae may dalang pabango, no, dalisay na nardo, puro ho yan, no? Sa panahon natin na may nabibiling peke na mga pabango, no? So ito po'y puro ang sabi, at ito'y binasag niya, ibinuhos po sa ulo ng ating Panginoon Jesucristo. At nung makita ho nung mga nandon, nagalit ho. Ang sabi doon, nagalit. At ang sabi nila, inaksayan daw nung babae yung pabango na yon. Bakit ito para sa kanila? Bakit inaksayan sabi? Kasi ang sabi dito, yung halaga po noon ay 300 dinar. E noon pa yun, sa panahon natin ngayon, magkano ang palitan ng dinar? Wala ho akong alam, no? Pero sigurado hong mahal ho yun. Sa tingin nila, ang mahal ng pabong ito, bakit inaksaya ng babaeng ito? Bakit ho kaya sinabi nilang inaksaya? Para sa kanila pag-aaksaya po, yung ginawa ng babae. Sayang, kumbaga, no? Sana na ipagbili na at naipambigay sa mga dukha. Alam po ninyo, sa tingin ng mga taong iyon, sayang. Bakit? Sana,
Tol, ewan kung ganun talaga ang puso nila. Ano? Ipagbibili nila yung pabang ngayon at yung pinagbilan ibibigay sa mga co-convert, ika nga, no? Bibigay sa mga dukha. Alam po nyo, ang mensahe po ng Panginoon nung binulay ko ho dito, huwag ho nating iisipin na pag-aaksaya o sayang yung anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Ano ho? Hindi po sayang. Marahil katulad po ng mga taong ito, minsan naiisip natin, yung ipagkakalob natin sa Panginoon, sayang, po pwedeng maidagdag ito sa budget, no? Sa mga babayarin. Ganun ho minsan, di ho ba? Pero hindi ho dapat ganun, na katulad ng mga tao po dito. No? Sayang, ibinigay sana. No? Sayang, pwedeng ipag-mall. No? Pero sa Panginoon po, kapag ito ginagawa natin, hindi sayang. No? So, ang sabi ho, panghuli, pabayaan ninyo siya, ang sabi, mabuti ang ginawa niyang ito. Alam po yan, mabuti ho, kapag ang isang bagay na ginagawa ho natin ito para sa Panginoon, mabuti ho, at hindi nasasayang ho ang sabi po ng banal na kasulatan. Amen? So tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa salita mo po na ibigay mo po sa amin, sa paalala po, O Diyos, na sa katotohanan, Panginoon, maging itong ang buhay namin, O Diyos, ay hindi amin, galing din po sa iyo. Kaya anman pong nasa amin din, ay ikaw din, Panginoon, ang siyang pinanggalingan. Kaya salamat po, aming Panginoon, sa paalalang ito ng iyong salita na basta't ginawa ho namin sa iyo, O Diyos, anuman to, maliit man o malaki, Panginoon, basta ito'y ginawa namin sa iyo, ito'y mabuti at hindi ito pag-aaksaya o pagsasayang, Panginoon, sapagkat ito'y isang mga haing papuri sa iyo, O Diyos, na iyong kinalulugdan. Narito po, O Diyos, ang aming mga kaloob na pananalapi upang makasuporta po, O Diyos, sa iyong gawain. Actually, ito po ay hindi mo naman po kailangan ng mga pananalaping ito, O Diyos, lahat naman galing sa iyo. Nais mo po na kami po ay magkaloob, sumuporta, Panginoon, bilang kabahagi po ng sa lokal na iglesyang ito, O Diyos. Wala pong ibang tutulong, Panginoon, magkakaisa, Panginoon, kundi kami rin lang, Panginoon. Salamat po, tanggapin po ninyo, O Diyos, sa mga kaloob na ito, maging haing handog nawa, mabangong samiyo sa iyong harapan, sa kapurihan po ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa mula sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Ito po ang ipinapahayag ng salita ng Diyos. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir
of all things, and through whom he also made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heavens. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Lord, as we experience your presence in this morning, we come before you at amin pong patuloy na ibinababa ang aming mga sarili at nagnanais po kami, Panginoon, ng fresh na salita mula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Ang salita mo ay buhay, makapangyarihan at patuloy na bumabago ng buhay ng bawat isa. Manatili po sa aming kalagitnaan ang kapayapaan, Panginoon, at ma-enjoy lamang namin ang iyong presensya. Sa pangalan nga po ni Jesus. Amen. At kayo po patuloy na makakaupo sa presensya pa rin po ng ating Panginoon. So, actually dito po sa Hebrews, since last time ay natalakay ko na po yung 7, I am, the great I am ng Panginoon, coming from the book of John. Now I decided to come in the book of Hebrews. Actually, mahirap pong i-present ang book of Hebrews dahil parang ang daming dapat na yung ayusin, mga hindi nauunawaan. And just to give you yung unang-unang pa lamang, yung author ay hindi po na ibigay po dito. Hindi sinabi kung sino po yung author. So, hindi po naging ganun ka-clear. Pero somehow, makikita pa rin natin na since ang author ng Biblia ay ang Diyos mismo, gumamit lamang po siya ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. At makikita pa rin natin na actually po from Malachi to the book of Matthew, meron pong gap po yun na 400 years. Yun po yung panahon na simula po ng Lumang Tipan hanggang sa pagdating po ng New Testament, hindi po nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. So imagine po yung napakahabang panahon, 400 years na nahimik ang Diyos. So, ang tagil po dito mula sa book of Hebrews ay the supremacy of God's revelation. Ganoon ka superior na hindi natin pwedeng ikumpara yung revelation na ito ng Diyos sa mga natalakay po dito sa aklat po ng Hebrews. So supremacy, being superior to all others in authority, power, or status. So yun po pala yung ibig sabihin ng supremacy. Superior to all others in authority, power, or status. So ganun po kapangyarihan, ganun po kataas yung revelasyon na ito na ipinagkaloob ng Diyos. And just to give you some kanina bago po tayo umawit sa Panginoon, meron po bang mga panahon kayo na minsan sa simpleng mga awitin o kaya simpleng mensahe pa lang, isang salita lang ng kapatid, parang a short statement, talagang bigla ka na lang iiyak, tapos damang-dama mo yung kapangyarihan ng Diyos doon sa mga, along the way habang kayo po ay nag-uusap. Have you experienced that na naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong pag-uusap? Kahit na simpleng tao yung kausap po ninyo, can you raise your hands na naramdaman ninyo, just a simple prayer or a song, ay talagang kumikilos na ang Diyos sa buhay ninyo? So, kanina, nag-i-encourage ako ng kapatid. Sabi ko, meron po tayong coming na wino-workout namin na pag-aaral muli through online. Tapos, naging response ng kapatid. Sabi niya, ay, sana po ay yung face-to-face. Sabi ko, hindi po pwede. Mahirap po yung kalagayan ng ating magtuturo. Sabi ko, meron po siyang special child. Tapos siya yung nag-aalaga sa kanyang mas nakakatandang kapatid dahil youngest po siya. Do mga senior na po ito, isang kapatid po niya ay may dementia. So, hindi po din biro yung magkaroon po ng inaalaga ang tao na may dementia. Do nakakakilos siya, nakakatayo, pero may mga pagkakataon bigla po siyang yung
out of balance po. So ito po yung kalagayan. So iba't iba yung mga pinagdadaanan natin. Iba't iba yung mga karanasan natin sa buhay. At to give you this, dito po sa Hebrews, the author and date. The author of Hebrews is unknown. Hindi nga po nagpakilala. Though, meron pong mga speculation na si Pablo, pero along the line, kung titignan ninyo, ibang-iba yung yung structure ng letter or epistle ni Pablo. Kasi si Pablo, umpisa pa lang, nagpapakilala na siya o kaya meron na siya mga pagbate sa mga kapatiran, sa Galatia, sa Ephesians, Philippians, Colossians, etc. Meron na pong mga pagbati na isinasaad niya. At sa bandang huli, meron mga panalangin, and then yung mga concluding remark na doon po. So, ito po yung mga somehow parang pagtatalo ng mga scholars. At the authors is unknown, written by either Paul or a contemporary of Paul, o kaya ay kasama ni Pablo noong mga panahon na iyon. At dito rin ay ipinakita, the author was well-educated in Greek and Hebrew and was familiar with Paul's writing such as, maaaring ito raw po ay si Barnabas or si Apollos. He was not an eyewitness of Jesus. So ang author dito, hindi siya mismo yung katulad po ng mga alagad, ng mga 12 disciples, talagang nandun po sila kasama ng ating Panginoon. Ang sumulat po ng Hebrews, wala po siya. Hindi po niya nasaksihan yung mga himala, mga pagtuturo ng Panginoon, at dun po ay binanggit, he was not an eyewitness of Jesus, referring to Hebrews chapter 2, verse 1 and 3. And then the letter was probably written before AD 70. The ancient assumption, it was written to Jewish Christians as well as Gentile Christians who previously had been drawn out to the Jewish religion. So ang recipient po pala ay mga Jewish converts. Ang may akda ng Hebreo, ina-address po niya ito doon sa mga Jewish believers. And that time, naging napakahirap para po sa mga converts na ito dahil nawala po sila doon sa Jewish temple. And probably, along the way, ay meron pong mga pagtutuligsa, mga persecution na kinakaharap po ng mga taong ito, itong mga believers na ito. Kaya, again, Jewish converts to Christianity who were facing persecution due to their lack of participation in Jewish temple system. They are encouraged not to return to the old Jewish covenant, but to put their faith in the Jewish covenant established by Jesus. So dito ay in-encourage po ng may akda ng aklat, doon po sa mga converts na ito, kahit na anuman yung mga pinagdadaanan ninyo, mahirap man, actually, minsan talagang sabi ko nga, iba't iba yung mga pinagdadaanan natin eh. Mahirap. Talagang mahirap. Iba't iba talaga. So, siguro, ako natatawa na lang kasi sa buhay namin, hindi naman po naging sarado yung aming buhay. Simula, alam po ninyo, yung mga mahihirap na mga pinagdaanan namin. Kaya, isip ko, sabi ko, Lord, bakit pagdating sa mga trials, parang kami yung valedictorian, kami yung paborito mo. Pero iba pala meron gustong ituro ang Lord sa inyo. At nais niya pagdaanan niyo yung mga bagay na ito para sa mga panahon na maaari kang gamitin ng Panginoon sa mga taong namimit mo. Ganon din po sa buhay ng bawat isa. Kung hinahayaan man ng Diyos, dumaan kayo sa mga ganong karanasan, God allow it. Dahil kung hindi niyo pagdadaanan yung mga bagay na ito, wala kayong isi-share. Wala kayong ipapatutuo. Wala kayong sasabihin sa kanila. So, pasalamat lang tayo sa Panginoon. Kung meron man tayong pinagdadaanan, mahirap man, alam ko, may purpose ang Lord. Alam pa rin niya ang kanyang ginagawa. Sa Diyos kasi walang pagkakamali eh. Sa atin, ang daming pagkakamali sa atin eh. Tama po ba? Ang daming mga wrong decisions, mga panahon na nasayang, naaksaya, pera na natapon, kasi mali yung mga pagpapasya. Along the way, kahit na minsan maling-mali yung mga decision natin,
maling-mali yung mga pagpapasyang ginagawa natin, at the end, inaayos pa rin ng Diyos yung buhay natin eh. Parang kahit na mali na yung aksyon, mali yung direksyon, mali yung mga nangyari, dahil on our own fault, mali tayo, along the way, inaayos ng Diyos, pinapaganda pa rin niya yung buhay natin. So, ganun lang po kasimple sa Diyos. Kaya, alam niya ang kanyang ginagawa. So, background and occasion. So, the background of such exhortations must have been readers' need to continue enduring amid persecutions and trials of life. So, in-encourage niya, anuman ang pinagdadaanan nyo, dumadaan man po kayo ng mga persecutions, mga trials, ito po ay sa chapter 12, mag-endure lang, tuloy lang tayo. Alam po ninyo yung mga kahirapan na pinagdadaanan natin, wala ito dun sa mga karanasan na pinagdaanan ng mga alagad at ng ating Panginoon mismo. Walang-wala ito sa kalingkingan ng mga pinagdadaanan natin. Kumpara doon sa mga pinagdaanan ng mga early disciples and the Lord mismo. Talagang incomparable po yung mga experiences nila. Sa atin minsan, doon, kakatok lang ako doon sa mga young people. Iniwanan lang kayo ng inyong jowa. Hindi na kayo makausap ng matino ng inyong mga magulang. Hindi na kayo mautusan. Parang pinagsakluban na kayo ng langit at lupa. Yung tao lang yun. Alam nyo, kung hindi man kayo compatible, kasi mayroon inihahanda ang Diyos na mas maganda at mas mainam yung mga plano ng Diyos para sa atin. Kaya, lalo na sa mga kabataan, wag magmamadali, wag mag-aapura. There is time for every season. May mga panahon, meron oras, yun nga, yung time for every season, kaya walang mag-aapura, walang magmamadali. Kung pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang, magsikap kayong mag-aral. Talagang yung panahon ninyo, i-google ninyo sa pag-aaral at hindi kung ano-anong bagay. So kahapon, I have the privilege na sinama po ako nila Pastor Rene, ni Brother Bob, dun po sa isang nag-a-attend dun sa Bible study, birthday po kasi niya, I think March 2. So, rin po pala siya, galing din pala siya ng Valenzuela. So nagkikwento siya sa buhay niya, sabi niya ganun, sabi ko, dun kayo sa A. Fernando. Sabi, A. Fernando po yun eh. Ang tawag po doon, kasi katayan ng baboy, matadero. Sabi ko, dun kayo sa matadero. Sabi niya, oo. Sabi niya, ganun, alam mo, sabi niya, ganun. Nung panahon na nag-aaral ako dun sa matadero, sabi niya, ganun, nagkating classes yung mga kaklase ko. At buti na lang hindi daw po siya sumama. Kung hindi, meron dumaan kasing hindi ko alam kung truck yun na mabilis yung paandar nung driver at namatay po yung kanyang kaklase. So, kita natin dahil may plano ang Diyos sa buhay niya na siya po ay maligtas, and probably kung panahon na niya yun, kawawa naman kasi hindi na siya nakarinig ng gospel, po? Kaya, again, paalala sa mga kabataan, sikapin ninyo na kung panahon ng pag-aaral ninyo, talagang sub lang sa pag-aaral. Talagang mag-excel lang kayo sa pag-aaral ninyo dahil may mga panahon sa iba't ibang mga bagay. So, and then next, they appear to have grown less attentive to Christian instructions. So, nakakalungkot naman itong mga mananampalataya dito sa Hebreo na sabi po doon, nawalan sila ng have grown less attentive to Christian instruction. Yun po sa chapter 5, 11 to 14. And some apparently have ceased regular attendance at their meetings. Yun po ay sa chapter 10 ng Hebrews. So nakakalungkot po yung mga naging karanasan nila dito na dahil po sa mga pinagdaanan nila, huminto na sila sa kanilang kaugnayan sa ating Panginoon. Pinanghina po sila ng mga karanasan na ito at hindi na po sila nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sana hindi po sa atin. Sana hindi po sa maliliit na mga karanasan na ito, mag-i-stop na tayo. As I have said while ago, God allowed it so we could testify of the goodness of God in our life. Kasi kung walang nangyayari, wala tayong mabubuting bagay na ipapahayag sa ating
sa ating mga kaibigan, sa mga kapitbahay natin, hindi tayo makakapagbibigay ng testimony kung paanong ang Diyos gumawa sa atin. So, yun po yung mga karanasan po dito. Kaya in-encourage po, or the author reminds them of their past faithfulness and love despite persecution. The author encouraged faithfulness, love, and sound doctrine. So dito, dahil sa ganung kalagayan, itong mga Jewish converts dito, mas parang piniprepare nila, balik na lang ako sa dating sa dating buhay ko, sa dating relasyon ko doon sa pagiging Jewish convert ko. So ganun po yung iniisip nila. Pero sabi nung author, anong gusto ninyo? Yung shadow lang? O gusto ninyo yung parang types? Kasi yung mga karanasan po, o yung mga practices po during that time, ito po yung mga ginagawa po sa temple, yung mga paghahandog ng priest, at madaming uri ng mga sacrifices, ito po yung mga tinatawag na shadows and types. Hindi po ito yung minsan na ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang challenge sa kanila, magtuloy kayo sa inyong bagong pananampalataya. Yung nakipag-isa kayo kay Kristo, naranasan ninyo yung mga pagbabagong ito na nagaganap, kesa yung mga dating mga paglilingkod na yun. Though wala naman pong masama doon sa kanilang dating pagkakakilala, yun nga, yung Jewish religion. Pero somehow, sabi nga ito nga yung superior. Higit na beyond authority, power, and yung mga nabanggit ko nga kanina, and status. So again, don't turn back from Christ. Don't return to shadows and types when the incarnate reality is there to behold by faith. Ito na yung katotohanan na-experience ninyo. Ang kailangan lamang nyo ay manampalataya at kinakailangan na nagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, actually, ito nga ay laging naritinggan ko doon sa aming pong devotion, every 5 a.m. Sabi nga niya, wala namang masama na sa pangangaral natin, nagiging madali, natanggapin mo si Kristo, ipahayag mo ang iyong kasalanan, pero hindi po natatapos doon. Akala kasi nung iba, tinanggap ko na si Kristo. Pinahayag ko na ang aking kasalanan sa Kanya. Naitala na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ano ngayon ang ginagawa mo? Nagpapatuloy ka ba sa isang local church? O nandun ka lang sa bahay mo? So nakakalungkot naman kung magiging ganon ang ating pananaw. Hindi po. Meron pong bahagi ang Diyos. Ginampanan na ng ating Panginoon yung part niya dun sa cross. Now, meron din naman po tayong bahagi bilang mga Kristiyano. At actually, hindi po magiging madali dahil ang dami pong challenge, ang dami pong bagay, ang dami pong mga tao ang sasabihin na, or itetest tayo na, yan ba ang Kristiyano? Ganito ba? Kasi iba na yung tinanggap natin. Kaya dumadaan po tayo sa iba't ibang uri ng mga pagsubok. And notice, the word better and superior. From time to time, makikita nyo ito sa book of Hebrews. Better and superior. Are scattered throughout the book of Hebrews 15 times, clearly demonstrating that as the Messiah, Jesus Christ is the only priest, sacrifices, and covenant that Jews need. So, tanging si Jesus lamang bilang ang Messiah, the priest, the sacrifices, and the covenant the Jews need. Ito ang kailangan nila. At sa panahon din natin ngayon, ang ating Panginoon ang ating kailangan. Siya yung tumayong priest, siya yung nag-sacrifice ng kanyang buhay, at tayo'y meron bagong covenant sa Kanya. As I proceed here, God spoke to our fathers through the prophet. So, ang Diyos po ay nangusap sa mga propeta. Ang Diyos ay nangusap sa ating mga ancestors, sa ating mga ninuno, sa ating mga ama, sa pamamagitan daw po ng mga propeta.
So, iba't iba po yung mga pangungusap ng Diyos dito. Actually, sa Genesis, yung unfolding nung beginning of of history, in-unfold na ng Diyos Ama yung kanyang plano kina Adam and Eve. Paano sila lalakad, paano sila magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos Ama. So, in-unfold na po yung story dito, yung redemption story, doon pa lang sa ating mga ancestor na si Adam and Eve. So, in the book of Genesis, in the Garden of Eden, God met Adam and Eve in the garden. He spoke with His creatures and revealed His will for them to walk in. So, nais ng Diyos na si Adan at si Eva ay lalakad doon sa plano, sa kalooban ng Diyos. Pero along the way, natempo si Eve at nahulog po siya sa pagkakasala at doon pumasok ang kasalanan. So, ito po yung makikita natin doon sa plano ng kaligtasan and even sa fall of sin ng ating mga ninuno. Actually, alam na ng Diyos at the beginning na ang tao mahuhulog sa kasalanan. Kaya lahat ay parang planado na. Alam na niya ang mangyayari sa kabuuan. So parang walang, aksidente. Bakit nahulog ang aking mga nilikha? Wala po. On the beginning of time, alam na ng Diyos ang mangyayari. So, God spoke with His creatures and revealed His will for them to walk in. And God speaks to Noah, to Abraham, and then He spoke to Joseph in dreams. So, ang daming mga pangungusap ang Diyos na ginawa doon sa mga character doon sa lumang tipan. Kay Noah, kay Abraham, and even kay Joseph through a dream na ito yung parang nagtulak doon sa kanyang mga kapatid na kainggitan siya, magkaroon ng plot against Joseph na una ay patayin at dahil may intervention pa rin ng Diyos, so bago yung plano na instead na papatayin siya, ay ibenta na lang natin si Joseph. So, God spoke through a dream to Joseph. And God spoke to Moses in a burning bush. He spoke to Joshua through an angel, and He spoke to Samuel in a voice in the night. So if you notice, that time, di ba, halos kaaawat pa lang ni Samuel doon sa kanyang nanay. Dahil may vow siya sa Diyos na once na binigyan siya ng anak, immediately ay i-offer niya ito doon sa templo at ang kanyang anak na ito ay maglilingkod sa loob ng templo. And at that time, hindi pa alam ni Samuel ang tinig ng Diyos. Kaya nung naririnig niya na tinatawag siya ng Diyos, immediately, pumunta po siya kay Eli. Ano po yun? Ano pong nais ninyong gawin ko? So tatlong beses po yun na lapit siya. Lapit kay Prophet Eli. Doon sa priest, sa high priest na ito, kay Eli. At nung ma-realize ni Eli, marahil may pagkakatawag siya sa Diyos. At sabi niya, kapag narinig mo ulit ang tinig, sabihin mo, naririto ako, mangusap ka po. So ito po. So spoke in Elijah, God spoke in a still, small voice. And the rest of the prophets who prophesied both before the exile, during the exile, after the exile. So He spoke in various period of redemptive history. The final and complete communication of God was accomplished through His Son. So over all these things, mahalaga po ang lahat ng ito. Hindi nangangahulugan na walang kwenta. May kwenta po ang lahat ng ito. Kaya lang overall, sabi po dito, the final and complete communication of God was accomplished through His Son. So, sabi po muli po, doon sa Hebrews, basahin ko po ulit. Okay. So, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. Verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son. So ngayon, ang Diyos Ama ay nangungusap sa pamamagitan ng Kanyang anak. So,
Even in John 1:1, di ho ba? Yung salitang ito na tinutukoy, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang salita na nagkatawang tao, ang ating Panginoon pa rin. So, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon upang makilala natin ng lubusan ang Ama, kinakailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Jesus. So, para makilala natin ng isang tao, di ba, marami tayong inaalam patungkol sa Kanya. Nakikipag-usap tayo sa Kanya, o kung hindi man tayo meron malapit na kaugnayan sa taong gusto natin makilala, nagtatanong tayo dun sa mga taong malapit sa Kanya. Ano ang pagkakilala mo sa taong ito? Sino siya? Ano ang mga plano niya? Anong mga gusto niya? So, inaalam natin ang lahat ng ito. At dito po, upang makilala natin ng lubusan ang Ama, ipinadala po niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus, at ito ay nagkatawang tao. So, God has spoken by His Son. So, after God spoke through the prophets, there was a great silence. Ito po yung nabanggit ko na kanina, no? For 400 years, there had been no prophets to speak the word from the word of the Lord. Okay. So, imagine po, no? 400 years. Again, the last book of the Old Testament, Malachi. And then the new, or the beginning book of the New Testament is Matthew. So, from Malachi to Matthew po, 400 years na, sabi ko nga kanina, ang Diyos ay nanahimik. And most probably, kung meron po kayo ng mga Catholic Bible, doon po kasi pumasok yung yung apokripa, di ho ba? Ito po yung mga aklat na naitala na hindi po pumasa doon sa mga Bible scholars. Only ito pong mga Bible na ito na meron 66 books ang pumasa doon sa tinatawag na canonization. Meron pong standard na tinatawag kasi marami po doon yung parang mga kwento-kwento lang. Kung kaya't yung mga aklat na yon na nag-exist, hindi po naipasa doon sa tinatawag na canonization. So madami po. Kaya ito pong Bible na ito po yung ating pinanghahawakan. So, God has spoken by His sons through the prophet. For 400 years, there had been the prophets for 400 years, there had been no prophets to speak the word of the Lord. Okay, in verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son. And as we proceed, God has shown Himself in Jesus. So ito, paano na ipinahayag ng Ama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng anak. So actually, ito po ito, no? Unang-una, yung heirship, tagapagmana. So, whom He appointed heir of all things, tagapagmana ng lahat ng bagay. Doon po sa lumang tipan, parang inaasam-asam na ng mga propeta yung pangakong kaharian na ito ng Diyos, yung coming kingdom. So they envision a time when God will take His throne on earth and rule once the kingdom of the earth. So dito po sa Daniel chapter 7, okay po, verse 13 to 14. Ito po, no? Sa Daniel chapter 7, 13 to 14. Ito po si Daniel po ang nagpahayag dito. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man. Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days, and he was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. His kingdom is one that will never be destroyed. So, ang tinutukoy po ditong the Son of Man, title which Jesus open use of himself, has been given the dominion of the kingdom of God. He is the heir of the kingdom. Siya po yung tagapagmana ng kahariang ito. So,
ito po ay naipahayag na po at nakita na po nung mga way back pa nung panahon ito ni Daniel, yung coming kingdom na ito ng ating Panginoon. So, dun po sa unang pagdating ng ating Panginoon, akala po nung mga Jews, ito na yung paghaharing gagawin ng ating Panginoon, no? Pero hindi po pala dun sa natural na mga pamamaraan, kundi in spiritual realm, at mangyayari pa lamang po dun sa second coming yung mga tinutukoy dito. And letter B, His role in creation, through whom also He made the universe. Jesus is the creator of the universe. He designed ages of man. He has planned the beginning and the ending. Each event is firmly in His control. Ano man ang nangyayari, asan man tayo sa mga panahong ito, hindi po lingid ito sa kaisipan ng Diyos. Alam po niya ang lahat ng ito. Because He is in control of everything and He knows everything. So, minsan sabi ko nga, parang minsan isipin natin, ang masakit, mahirap, pero malalagpasan natin yan. Dumadaan lang po tayo sa mga bagay na yan. So, I still remember, no, sabi ko po before, nung nandun po kami sa ganong karanasan na ito yung unang-unang pagkakataon na makalabas ako ng bahay kasi mahabang panahon talagang kumbaga hands-on yung pag-aalaga ko po kay Pastor. That time, hindi po ako lumalabas ng bahay. Talagang tutok lang ako ng pag-aalaga sa kanya. Kaya, it so happened, one time, lumabas ako, papunta ng Angeles, tapos nung pauwi na alam niyo na po yon, nung makakita ako ng taong grasa, sabi ko, Lord, kung wala ako sa'yo, magiging katulad ako ng taong yan. Isang tornilyo na lang ang makakala sa isip ko, mabibitaw, at mawawala na ako sa kaisipan. Wala na ako sa tamang kaisipan. Pero, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay in control sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So, it's just a part of my experience. It's a history. It's a miracle. So, ganun po kabuti ang Diyos. So, sabi ko nga kanina, nung nagkikwentuhan po kami ng kapatid, so nung banggitin ko yung magiging magtuturo si Pastor Emil, sabi ko, hindi po pwede na magkaroon ng face-to-face kasi iba po yung kanyang, iba po yung kalagayan nila. May special child. Tapos may yung kapatid niya na nakakatanda ay may dementia. So, ako din ay doon po sa ganong kalagayan. Si mother po ay nagkaroon din po siya ng dementia. So, mahabang taon na inalagaan din. At ang mahirap, kasi medyo heavy po siya, mabigat na yung timbang niya, at hindi na po siya nakakakilos. Hindi na siya nagsasalita, hindi na siya nakakagalaw on her own. Ibabangon mo, bagay yung pagkain niya ay meron po siyang peg, nasa tiyan po yun, na ilalagay na lang doon. So, minsan, tinanong ko si doktor, yung doktor niya sa Fatima, Doc, si nanay ko ay may dementia. Possible po ba na magka-dementia ako? Sabi niya, hindi, parang parang very rare lang itong mga demensyang ito. Napakadalang. Kaya sabi ko, ay Lord, salamat naman, hindi ako magkakaroon ng demensya. So kahit minsan parang malilimutin na ako, minsan ang hirap kong makaalala ng pangalan. Tapos yung mga karanasan noon na hindi ko na nare-recall, naalala pa. Pero, yun nga, sabi ng doktor, isa lang, tama na si nanay na nagkaroon ng demensya. So, ang Diyos ay, lubos na napakabuti. He is in control of everything and He knows everything. So, alam niya ang mga nangyayari at nagaganap. And as we proceed in letter C, His radiance. Itong radiance na ito, the sun is the radiance of God's glory. Moses had
gone up in Mount Sinai and stood in the presence of God. His face shone with the brightness of reflected glory because Moses had been in the presence of God. So itong glorying ito ng Diyos, naranasan po ito ni Moses nung siya po'y nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ibinigay sa kanya yung Ten Commandments, tapos pagbaba po niya ng Mount Sinai, tapos humarap po siya doon sa nation of Israel, talagang halos hindi nila kayanin na tignan si Moses ng mukhaan at ng malapitan dahil napakatindi nung pag-shine nung kanyang mukha. Pero dahil daw po ito sa presensya ng Diyos sa buhay ni Moses. At here, but the radiance of Jesus Christ exists on the basis of who He is, and He is the light of the world. So, sadyan, di ho ba, sabi po ng Panginoon, kasi madilim ang paligid, madilim ang mundo, labis ang kasalanan, punong-puno ng kasalanan ang mundo. Kaya doon ay nag-come up siya. Sinabi niya, ako ang liwanag ng sanlibutan. So, yun po yung pahayag ng ating Panginoon. So, doon din po sa Matthew, no po. Halos na pagdaanan pa lang po doon sa aming devotion din po yun. Nung kasama ng Panginoon, yung kanyang inner circle, si Peter, James, and John, nandun sila sa bundok. Tapos, most probably ay sa gabi na ito, dahil pagod na yung mga alagad, nakatulog sila. And suddenly, bigla po silang alimpungatan, nagising sila, sapagkat nakita nila ang ating Panginoon. Ang Panginoon, si Moses, at si Elijah. Tapos, doon nag-come up si Peter. Sabi niya, Panginoon, dito na lang tayo. Kasi, probably dahil ibang karanasan ito, kung kaya't biglang naibulalas ni Pedro, Panginoon, ipagtatayo kita ng 3 tent, isa sa'yo, isa kay Moses, at isa kay Elijah. So, sabi nga dito, yung regions na ito, dahil doon sa presence na naranasan ni Moses. Sa panahon na nakipagniig siya sa Diyos, ibinigay ng Diyos yung 10 Commandments, kung kaya't yung glory ng Panginoon ay naranasan po niya. Open times, sabi ko nga kanina, may mga panahon, simpleng awitin pa lamang, ay talagang damang-dama na natin yung presence ng Lord. Kanina, una, pangalawa, pangatlo, hindi ko ma-resist na talagang damang-dama ko yung presence ng Lord, yung kanyang mga salita, yung katotohanan ng kanyang salita sa buhay ko, yung mga karanasan na pinahintulot ng Diyos na pagdaanan ko. Lahat ng ito, sabi ko, hindi ko ma-contain. At ang naging ko lang ay talagang umiyak sa harapan ng Panginoon. And probably sa atin, may mga ganong karanasan minsan na kapag pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin yung mga bagay na yun, damang-dama natin yung glory ng Diyos, yung presence niya, we come up just like Peter na we just want to stay in the presence of God. Nais lang natin manatili pa sa lugar na yon kahit kinakailangan na gawin yung mga dapat nang gawin, pero somehow, because of the strong presence of God, because of the radiance, because of the glory of God, just like Moses have experienced here, is shown with the brightness of reflected glory because Moses had been in the presence of God. But again, the radiance of Jesus Christ exists on the basis of who He is. He is God. He is the Son of God, though nagkatawan tao siya, but still 100% He is God. He is the light of the world. He is not a mere reflection of that light. He is the light of the world. And letter D, His nature, the exact representation of His being. So itong mga prophets sometimes caught a glimpse of the nature of God, mga attributes of God. Iba-iba yung mga karanasan nila sa Diyos, di ho ba?
yung mga propeta on the Old Testament, iba-iba yung mga karanasan nila. Kanina, ang sabi nga, ang Diyos ay nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng panaginip, others in vision, others in meron angel. Ang iba ay sa burning bush at iba pa. At dito makikita natin, itong mga propetang ito, sometimes caught a glimpse of the nature of God. Yung mga attributes ng Diyos. Ano yung mga attributes ng Diyos? God is holy. God is righteous. God is loving and gracious. So Jesus manifested all of these qualities in His person. He is the exact representation of the nature of God. So in the Old Testament, di ho ba, may mga pangyayari po doon na hindi kinakailangan makita nila ang Diyos or else mamamatay sila. Kaya may mga character doon na dahil nakita nila ang Diyos, natakot sila, nako, baka mamatay na ako nito. Kasi ganun yung mga nangyayari. Kung kaya't kinakailangan na, na parang passing by, lalagpasan lang sila. So, Jesus manifested all of these qualities in His person. So, Jesus is the exact representation of the nature of God. So, His power over all things, sustaining all things by His powerful word. Nothing has come into your life for which He did not plan and for which He did not make provision. So, His power over all things. Yung kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. So, alam niya, meron siyang plano sa buhay ng bawat isa. At maganda ang plano ng Diyos. Actually, kung kayo po'y nakikinig po, again, bakit lagi-lagi ko nasi-share sa inyo yung morning devotion ng alas 5, kasi, matagal na po akong part po na nagsusubaybay ng devotion na ito. Kaya lang, parang ganun siya kahigpit si Pastor, napakahigpit niya. Sabi niya, parang, how will you claim that promise? Just like yun nga, yung good and yung plan ng Diyos dun sa Jeremiah, po? I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you. Whereas, yung plan na yon doon po, intended po doon sa recipient sa Jeremiah. Pero somehow, kahit na ito'y plano ng Diyos para sa kanila, we could still claim that promise. We could still stand and claim the promise of God. So, kahit na minsan parang sabihin na natin, out of context ka dyan. Sabihin mo na out of context as long na alam ko ang pangako ng Diyos. Alam ko kung saan ako nakatayo and I'm still claiming and standing on the plan of God in my life. So, minsan kahit na parang out of context na, sabihin mo na, okay lang yon as long na nagwo-work Maraming mga, hindi ba, na parang kahit na minsan itong mga ito, hindi naman talaga ganon yung intention, pero dahil tinayuan nila, nang hawak sila sa mga salita at pangako ng Diyos, ino-honor ng Diyos ang kanyang mga salita. Ino-honor pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. So, His power over all things. And then letter F, His purification of sins. After He had provided purification for sins. So, itong mga priests na ito, nag-o-offer sila ng sacrifices in the temple. Yung mga blood ng bulls, ng goats, was never sufficient to purify sins. Sacrifices always had to be repeated. So, itong mga nangyari na doon sa lumang tipan at yung mga pinapractice doon po sa temple na paghahandog ng araw-araw, ng mga incense, ng mga offering, and then yung high priest once a year na pag-offer. Sa loob lamang ng 1 taon. Itong mga high priest na ito, kinakailangan na pupunta sila sa loob nung temple, nung tent na ito. Actually, hindi pa po yung movable. Movable po ito. So, sacrifices always had to be repeated. They merely look forward to a future sacrifice which God would provide. So,
ito po ay naglo-look forward sila doon sa sakripisyo na i-offer ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. At sa Hebrews pa rin, sabi po doon, itong offering na ito ay once, isang beses lamang, at para sa lahat. So, wala nang ulit-ulit pa. At hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kulang yung ginawa mo, dadagdagan ko. Tayo, napaka-famous po ng ating ng San Fernando. Diyan, every Holy Week, nakakalungkot. Pero dahil sila po ay blind pa rin, bulag sa katotohanan, kaya isip nila, dadagdagan nila yung ginawa ng Panginoon. Pero naman, parang ito naman ang irony po dito, no? Yung mga mahihirap po, parang sila po yung mga nagpa-practice noon. Yun nga po, yung sasaktan nila yung sarili nila, tapos magpapapako sila sa krus. Pero alam po nyo, yung mga kabilang panig naman, yung mga mayayaman naman, yung mga elite, asan po sila? Nasa Baguio, others are going to other countries, i-spend nila yung Holy Week nila sa ibang bansa. Samantalang yung the other side, nandoon, pinapahirapan yung mga sarili nila. So, yun po yung parang irony na makikita natin. It's because of yung blindness nila sa katotohanan and lack of knowledge. So, the ultimate sacrifice was made on the cross when the Son of God sacrificed Himself for the sins of the world. And finally, letter G, ito pong He sat down. He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So, sabi nga kanina, yung each day, one of the priests was chosen to enter the temple and to offer incense upon the altar. Tapos once a year, the high priest was permitted to enter into the holiest part of the inner temple to sprinkle blood upon the Ark of the Covenant. So no priest ever allowed to sit down at wala din pong upuan doon. Only yung mercy seat, which represent doon yung presence ng Lord. At alam naman po natin na itong mga priests and even the high priest, takot na takot sila dahil kapag meron kasalanan sa kanila, hindi na po sila makakalabas ng buhay. Doon pa lang ay mamamatay na sila. Kaya ito po'y pagpapakita ng work nila ay the work was never done. But when Jesus finished His work, He ascended into heaven and sat down at the right hand of God. He is the priest that could sit down. His work is finished. So, the work of salvation has been completed. It is finished. Ito yung cry signified that the payment for our sin was completed. Binayaran na ng ating Panginoon. Bayad na po ang ating kasalanan. At maaari na po tayong lumakad ng yung katwiran ni Kristo ang nakikita ng Diyos Ama sa atin. Hindi na yung kasalanan natin. Kasi sabi sa Isaiah, yung ating mga gawa, parang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa finished work ng ating Panginoon, ang nakikita na ng Ama yung katwiran ng ating Panginoong Jesus. So it is finished. Christ signified the payment for our sin was completed. The work is done. The ultimate sacrifice has been offered. So again, sabi ng Panginoon, ini-offer niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, once and for all. Isang beses lamang. At ito ay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So, purihin po ang Panginoon. So, I will be sharing from this time forth hanggang sa mga susunod po, yung the book of Hebrews. So, the superior or the better, he is better than the prophets, than Moses, than the angel, and then we have also the better priesthood, the better sacrifice, the better covenant, better sanctuary, sacrifice and offering. So, in closing, pasalamatan po natin ng Panginoon
for the finished work He has done on the cross of Calvary. And again, we could claim and we could stand on that promise na hindi na tayo kinakailangan pang mamuhay na makasalanan at nakikita natin yung guilt, kundi ang makita natin yung ginawa ni Kristo. Let's close in prayer. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa. Panginoon, you have done your part. You have given your life for us, and you died on the cross. And in exchange for that, what you have done in the cross, Panginoon, ano naman ang nire-require mo po sa amin? Lord, nais mo, Panginoon, na isuko po namin ang aming buhay sa iyo. Kami po ay maglingkod sa iyo, Panginoon, magtiwala, at gawin ang kalooban niyo po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat isa. Panginoon, dahil sa ginawa mo doon sa cross, we receive our healing. We receive our sins are forgiven. Salamat, Panginoon, sapagkat maaari na po naming angkinin ang aming kagalingan sa aming mga karamdaman. Maaari na naming angkinin, Panginoon, ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, at maaari kaming mag-approach sa throne of grace with boldness, Panginoon. Dahil nakikita mo na ang righteousness ni Kristo sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, and we do acknowledge, Lord, yung supremacy ng God's revelation through the prophets, through the Son, and the Lord Jesus shown God the Father through Himself, Panginoon, at yung sa pamamagitan ng kanyang mga attributes sa buhay po at maging sa buhay po niya sa earth while He was still on earth. Panginoon, pinapasalamatan ka po namin, pinupuri ka po namin sa umagang ito, at amin na pong itinitiwala ang lahat sa iyo, at umaasa, Panginoon, na ikaw ay gumagawa ng mga bubuting bagay sa amin, and you will accomplish the good things you have begun in our life. Amin na pong inilalapit sa iyo at itinitiwala ang lahat, at amin pong tinatanggap, Panginoon, ang mga pagpapala na inilaan niyo po sa buhay ng mga anak mo. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat may magsabi ng Amen. Okay, magandang tanghali po sa bawat isa. So we have our small group